Hindi maikakaila ang lamig ng hangin na pumapasok mula sa siwang ng bintana ng kanilang maliit na bahay, ngunit mas malamig ang pakiramdam na bumabalot sa puso ni Maria. Nakatitig lamang siya sa isang formal na sobreng nakapatong sa ibabaw ng lumang mesa sa kanilang kusina. Ang sobreng iyon na may tatak at selyo ng pamahalaan ay tila isang sumpa na naghihintay na basagin ang kanyang natitirang katinuan. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang dahan-dahan niya itong abutin. Mabilis ang kabog ng kanyang dibdib dahil alam na alam niya kung anong masamang balita ang nakatago sa loob ng makapal na papel na iyon. 3 linggo nang hindi umuuwi ang kanyang asawang si Carlos. Ang lalaking minsang nangakong magmamahal sa kanya sa hirap at ginhawa noong nagsisimula pa lamang sila mula sa wala ay nagbago na ng tuluyan. Wala na ang malambing na tinig, wala na ang mga matang puno ng pangarap para sa kanilang dalawa. Mula nang umangat ang karera nito bilang isang batang abogado at unti-unting nakilala ang pangalan sa buong syudad, naging malamig na ang pakikitungo ni Carlos. Madalas itong hindi sumasagot sa mga tawag, laging sinasabing may kailangang tapusin na kaso sa opisina o kaya naman ay may mahalagang kausap na kliyente. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang pag-alis nito sa kanilang bahay nang walang pasabi na iwan si Maria na naghihintay sa kawalan gabi-gabi. Pinigilan ni Maria ang kanyang paghinga habang dahan-dahang pinupunit ang gilid ng sobre. Sinundan ng kanyang mga luha ang mata ang bawat linya ng mga nakasulat sa puting papel. Isang abiso para sa pagpapawalang bisa ng kanilang kasal. Ang pagdinig ay bukas na ng umaga. Parang nanikip ang dibdib ni Maria, tila biglang nawalan ng hangin sa loob ng maliit na kusina na naging saksi sa kanilang mga pinagdaanan. Pumatak ang kanyang mga luha na bumasa sa papel na naging patunay ng pagkasira ng kanyang pinapangarap na pamilya. Hindi pa man natutuyo ang mga luha sa kanyang pisngi, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe ang dumating. Ang pangalang Carlos ay lumitaw sa screen. Dati ang pangalang iyon ay palaging nagbibigay ng ngiti sa kanyang mga labi tuwing nagpaparamdam ito, ngunit ngayon nagdudulot na lamang ito ng matinding kirot na sumusugat sa kanyang pagkatao. Nanginginig pa rin ang mga daliri nang buksan ni Maria ang mensahe upang basahin ang nilalaman nito. Dumating na ba ang sulat? Huwag mong kalimutang pumunta. Bukas sana naman ay makipagtulungan ka, Maria. Huwag ka nang gumawa ng drama at huwag mo nang pahirapan ang sitwasyon nating dalawa. Napakalamig ng mensaheng iyon, walang pagbati, walang pakundangan, tila ba isang estranghero na lamang siya na nagkataong nakilala ni Carlos sa daan. Huminga ng malalim si Maria, sinusubukang ipunin ang natitirang tapang upang sumagot sa taong minsan niyang pinag-alayan ng buong buhay. Bakit kailangang umabot sa ganito? Pwede naman tayong mag-usap ng maayos bilang mag-asawa, may karapatan akong malaman kung ano ang kasalanan ko. Bakit mo ako iiwan ng ganito na lamang nang walang sapat na dahilan? Hindi nagtagal pumasok ang sagot ni Carlos. Mas mahaba ito, ngunit bawat salita ay parang patalim na humihiwa sa kanyang puso. Wala na tayong dapat pag-usapan, Maria. Gumising ka na sa katotohanan. Tingnan mo ako ngayon at tingnan mo ang sarili mo. Isa na akong abogado sa isang kilalang kumpanya. Araw-araw akong nakakaharap ng mga mayayamang tao, mga opisyal, mga negosyante. Samantalang ikaw, isa ka lang ordinaryong may bahay na ang tanging alam ay gawaing bahay. At magluto, hindi na tayo magkapantay. Ang isama ka sa mga pagtitipon ng kumpanya ay magdudulot lamang ng hiya sa akin. Hindi ka na nababagay sa mundo ko ngayon, kaya tanggapin mo na lang ang katotohanan. Napasubsob si Maria sa mesa. Nadurog ang kanyang puso sa tapat ngunit napakalupit na pag-amin ng kanyang asawa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumalik sa kanyang alaala ang mga panahong naghihirap pa sila. Noong nag-aaral pa si Carlos ng abogasya, kailangan nilang paghatian ng isang maliit na balot ng kanin at tuyo dahil naubos ang pera sa pagbili ng mga makapal na libro at pagbabayad ng matrikula. Si Maria ang nagpupuyat sa pananahi ng mga damit ng kanilang mga kapitbahay hanggang madaling araw, mapuwing-puwing at halos hindi na makakita sa pagod upang makatulong sa bayarin. Siya ang palaging nagpapalakas ng loob ni Carlos nang bumagsak ito sa pagsusulit ng ilang beses at muntik nang sumuko sa pangarap nito. Nakalimutan mo na ba kung sino ang kasama mo mula sa wala? Ang naiiyak na sagot ni Maria sa mensahe. Patuloy sa pag-agos ang kanyang mga luha habang tinataipa ang mga salita. Sino ang nanahi ng una mong formal na kasuotan? Para sa iyong panayam sa trabaho, ako yun ang iyong asawa na nagtiyaga sa lahat ng hirap. Huwag mo nang ibalik ang nakaraan, ang mabilis na sagot ni Carlos. Tila naiirita sa pahayag ni Maria na pilit nagpapaalala ng kanyang pinagmulan.
Tungkulin ng isang asawa ang maging mabuti sa kanyang asawa at nasuklian ko na iyon sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng maayos na pagkain at matitirhan sa nakalipas na mga taon, kaya wala na akong utang na loob sa iyo, makinig kang mabuti. Maria, bukas sa korte gusto kong pumayag ka sa lahat ng nakasulat ng walang reklamo tungkol sa ating bahay at mga naipon sa bangko. Kalimutan mo na lahat iyon ay nakapangalan sa akin. Wala kang tunay na naiambag na salapi pambili ng mga ito, kaya wag mo nang subukang humingi ng kahit anong kabayaran. Nalaglag ang panga ni Maria sa kanyang nabasa. Napakatuso at napakasakim ni Carlos, samantalang ang paunang bayad para sa maliit na bahay na ito ay nagmula sa kanyang inipon mula sa pananahi sa loob ng maraming taon bago pa naging matagumpay ang kanyang asawa. Ang mga pader na siya mismo ang nagpintura ang mga kortinang. Siya ang humabi, lahat ng iyon ay may bakas ng kanyang dugo at pawis. Pero ang bahay na ito, hindi pa natatapos ni Maria ang kanyang sasabihin nang biglang tumawag ang mismong asawa niya. Sinagot niya ito nang may panginginig takot ngunit naghahanap ng linaw. Halos hindi lumabas ang boses ni Maria dahil sa matinding panghihina at panunuyo ng kanyang lalamunan. Makinig ka Maria, ang matigas at puno ng pananakot na boses ni Carlos mula sa kabilang linya, tila walang kahit anong natitirang pagmamahal. Huwag mong subukang lumaban, isa akong magaling na abogado. Alam ko ang batas at lahat ng butas nito. Kung susubukan mong humingi ng hati sa ari-arian o pahirapan ang paghihiwalay na ito, titiyakin kong wala kang makukuhang kahit isang kusing. Ibubunyag ko ang lahat ng kapintasan mo sa harap ng huwes. Ipapahiya kita habang buhay, hanggang sa sirain ko ang buong pagkatao mo at wala nang gustong kumausap sa iyo. Anong kapintasan ang sinasabi mo sa buong pagsasama natin? Pinagsilbihan kita ng buong katapatan, hindi ako gumawa ng kahit anong masama na ikasisira mo, ang umiiyak na sagot ni Maria. Pilit ipinagtatanggol ang sariling karangalan. Kaya kong gumawa ng kwento, iyon ang aking trabaho. At magaling ako dyan, ang mayabang na sigaw ni Carlos na umaalingaw-ngaw sa pandinig ni Maria. Kaya kong baluktutin ang katotohanan hanggang sa magmukha kang may kasalanan sa mata ng batas. Kaya kung gusto mo ng tahimik na buhay, pagkatapos nito, sundin mo ang gusto ko, pumunta ka bukas, tumango ka sa harap ng huwes, pumirma ka sa lahat ng papel at umalis ka sa buhay ko. Dalhin mo lang ang mga alumang damit mo, ang lahat ng natitira ay pag-aari ko. Biglang naputol ang tawag ng walang paalam. Napahawak si Maria sa kanyang dibdib na waribay pinipiga sa sobrang sakit at hapdi. Napakaliit ng tingin niya sa sarili at walang kalaban-laban sa mga oras na iyon. Ang makakaharap niya bukas ay ang sarili niyang asawa, isang taong bihasa sa batas at magaling magsalita sa harap ng maraming tao. Ano ang magagawa ng isang ordinaryong babaeng katulad niya na hindi nakapagtapos ng mataas na edukasyon, wala siyang pambayad ng sariling abogado, at lalong wala siyang kakilalang makapangyarihang tao upang ipagtanggol siya. Ngunit sa gitna ng matinding kawalan ng pag-asa, tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin ng kanilang lumang aparador na binili pa nila noong unang taon ng kanilang pagsasama. Namamaga ang kanyang mga mata, gulo-gulo ang buhok, at tila nawalan na ng kulay ang kanyang mga labi. Susuko na lang ba ako at hahayaan siyang tapakan ang buong pagkatao ko, ang tanong ng kanyang isip habang tinititigan ang kaawa-awang refleksyon. Bigla niyang naalala ang turo ng kanyang namayapang ina bago ito pumanaw na maging isang matatag na babae at panatilihin ang dangal kahit gaano pa kahirap ang buhay. Hindi ang bulong ni Maria habang marahas na pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Maaaring mahirap ako ngayon. Maaaring wala akong mataas na pinag-aralan at titulo tulad niya, ngunit mayroon akong dangal na hindi mabibili ng pera. Hindi ko hahayaang tapakan niya ako nang tuluyan, kunin na niya ang mga ari-arian kong iyon. Ang magpapaligaya sa kanya, ngunit hindi ko papayagang yurakan niya ang aking pagkatao sa harap ng ibang tao. Kinabukasan ng umaga, maagang naghanda si Maria upang harapin ang pinakamabigat na araw ng kanyang buhay. Isang simpleng lumang bestida na kulay kape ang kanyang sinuot, walang kahit anong alahas sa katawan, at maging ang kanyang gintong singsing sa kasal na saksi sa kanilang mga sinumpaan ay itinago na niya sa isang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang mga damit. Habang naglalakad palabas ng kanilang maliit na eskinita, hindi niya maiwasang marinig ang mga malalakas na bulungan ng mga kapitbahay na nagkukunwaring nagwawalis ngunit nakatingin sa kanya. Pilit niyang hindi pinansin ang mga maiingay na bibig
na nagsasabing baka kaya siya iniwan ay dahil hindi siya marunong mag-ayos at napag-iwanan na ng panahon. Ang kalsada patungo sa sakayan ng pampasaherong sasakyan ay puno ng makapal na alikabok at nakakapasong init ng araw na tila sumusunog sa kanyang balat. Sa malayo isang magarang itim na sasakyan ang mabilis na dumaan at nag-iwan ng makapal na usok. Pamilyar na pamilyar kay Maria ang sasakyang iyon na pag-aari ng kanyang asawa. Nakita niya ang anino nito sa loob habang siya ay nag-aabang. Alamang ng masasakyan sa gilid ng maalikabok na kalsada. Nang makita niya ang paparating na lumang bus na punong-puno ng mga pasahero na nag-uunahan at nagsisiksikan, naisip niya kung kakayanin ba niyang harapin ang araw na ito nang mag-isa o may nakalaang hindi inaasahang pangyayari na magpapabago sa lahat ng ito sa loob ng masikip na sasakyang iyon. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang pang-aalipusta? At ano kaya ang naghihintay sa kanya sa pagbukas ng pinto ng lumang bus na ito? Pumila si Maria kasama ang iba pang mga pasahero na nag-uunahan sa pag-akyat sa lumang pampasaherong sasakyan. Ramdam na ramdam niya ang init ng sikat ng araw na tumatagos sa kanyang balat habang ang alikabok mula sa kalsada ay dumidikit sa kanyang namamasang mukha. Ang amoy ng pawis at usok ay naghalo sa loob ng masikip na sasakyan, ngunit wala siyang magawa kundi ang makipagsiksikan. Kumapit siya ng mahigpit sa bakal na hawakan sa itaas, habang pinipilit ibalanse ang sarili sa bawat biglaang paghinto at pag-andar ng sasakyan. Ang tsuper ay tila nagmamadali na makuha ang lahat ng pasahero sa daan, walang pakialam kung may nahihilo o nahihirapan na sa loob. Habang nakatayo at gitgit sa gitna ng mga taong hindi niya kakilala, muling naglakbay ang isip ni Maria. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na magaspang mga kamay na nagsilbing sandigan ng kanilang pamilya noong mga panahong wala pa silang makain. Naisip niya si Carlos na siguradong nakaupo ngayon sa isang marangyang sasakyan na may malamig na hangin at nakikinig sa malumanay na musika habang patungo sa korte. Napakalaki ng agwat ng kanilang mundo ngayon. Ang lalaking minsang naglakad ng nakayapak kasama niya sa ilalim ng ulan ay siya ring lalaking tatapak sa kanyang pagkatao sa harap ng batas. Sa susunod na hintuan bumukas ang kalawanging pinto ng sasakyan. Sumigaw ang konduktor na bilisan ang pag-akyat dahil marami pa silang susunduin. Mula sa labas isang matandang lalaki ang dahang humahakbang paakyat. Puti na ang lahat ng buhok nito, payat at nakasuot ng isang kupas na barong na tila ginamit pa noong unang panahon. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang pilit na inaabot ang mataas na hawakan ng pinto. Mabigat at mabagal ang kanyang bawat galaw na tila pasan niya ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Dalian mo naman lolo, nagmamadali kami, sigaw ng konduktor na walang kaunting paggalang sa nakatatanda. Hindi man lang ito bumaba upang alalayan ng matanda. Ang ibang mga pasahero ay nagbulungan lamang at tumingin nang masama, tila naiinis dahil naaantala ang kanilang paglalakbay. Wala ni isa mang nagpakita ng awa o pagmamalasakit. Para sa kanila ang matandang ito ay isa lamang sa gabal sa kanilang maabalang araw. Nang tuluyang makatapak ang matanda sa loob ng sasakyan, humihingal ito at pawis na pawis. Ngunit bago pa man siya makahanap ng matibay na makakapitan, biglang inapakan ng tsuperang si linyador. Umandar ng napakabilis ang sasakyan dahilan upang mawalan ng balanse ang matanda. Umurong ang kanyang katawan patalikod at muntik nang mahulog sa bukas na pinto pababa sa matigas na kalsada. May sumigaw na babae sa unahan, ngunit walang gumalaw upang tumulong. Sa sandaling iyon nakalimutan ni Maria ang sarili niyang kalungkutan. Ginamit niya ang buong lakas upang sumingit sa pagitan ng mga nakatayong pasahero. Iniunat niya ang kanyang mga braso at mabilis na sinalo ang matanda bago pa man ito tuluyang bumagsak. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ng matanda habang ibinabalanse ang sariling bigat. Mag-ingat po kayo lolo, ang nag-aalalang sigaw ni Maria habang inaalalayan itong makatayo ng maayos. Bakas sa mukha ng matanda ang matinding takot, namumutla ang kanyang mga labi at mabilis ang kanyang paghinga. Tiningnan niya si Maria ng may halong gulat at pasasalamat. Maraming salamat anak, ang nanginginig na boses ng matanda. Kung hindi dahil sa iyo baka nabagok na ang ulo ko sa kalsada. Walang anuman po, kumapit po kayo sa akin, ang malumanay na sagot ni Maria. Inilibot niya ang kanyang paningin upang maghanap ng bakanting upuan, ngunit puno ang lahat. Nakita niya ang isang binata na nakaupo sa sadyang upuan para sa mga matatanda at may kapansanan, ngunit ito ay abalang-abala sa paglalaro sa kanyang telepono na tila walang pakialam sa nangyari. Kuya, maaari po bang makisuyo, maaari po bang umupo ang matanda? Nahihirapan na po siyang tumayo, ang pakiusap ni Maria na may halong diin.
Tumingala ang binata, tiningnan sila ng masama at nagdadabog na tumayo bago lumipat sa likuran. Maingat na inalalayan ni Maria ang matanda hanggang sa makaupo ito ng maayos. Nakahinga ng maluwag ang matanda nang maramdaman ang sandalan ng upuan. Hinilot nito ang kanyang mga nanginginig na tuhod. Pagkaraan ng ilang sandali, lumingon ang matanda kay Maria na ngayon ay nakatayo sa kanyang gilid. Tinitigan nito ng mabuti ang mukha ng dalaga. Sa kabila ng pagod at simpleng kasuotan, nakita ng matanda ang bakas ng matinding kalungkutan sa mga mata ni Maria. Mga matang namumula na tila galing sa magdamag na pag-iyak. Bihira na ang mga kabataang katulad mo na handang tumulong sa walang kwentang matandang tulad ko, ang mahinang wika ng matanda habang pilit na ngumingiti. Saan ba ang punta mo, anak? At bihis na bihis ka kahit halatang mabigat ang iyong dinadala. Nag-alangan si Maria na sumagot. Hindi siya sanay na magkwento ng kanyang buhay sa mga taong hindi niya kilala, lalo na kung ang pupuntahan niya ay isang lugar na magpuputol sa kanyang pangarap. Ngunit may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman sa matanda. Ang tinig nito ay kasing banayad ng kanyang yumaong ama, nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang magulong isip. Pupunta po ako sa korte, lolo, ang mahinang sagot ni Maria na halos pabulong na lamang. Doon po gaganapin ang pagdinig para sa pagpapawalang bisa ng kasal namin ng asawa ko. Iniwan niya na po ako dahil hindi na raw ako nababagay sa narating niyang tagumpay. Hindi nagpakita ng pagkagulat ang matanda. Sa halip, naging seryoso ang mukha nito at may kislap ng galit na dumaan sa kanyang mga mata. Matagal siyang tumahimik bago muling nagsalita. Napakabulag ng iyong asawa, anak, ang mariing sabi ng matanda. Sa paghahabol niya sa mga makikinang nabubog ng salamin sa kalsada, hindi niya namalayan na itinapon niya ang isang tunay na brilyante na nasa kanyang mga kamay. Ang kagandahan at yaman ay nawawala, ngunit ang isang pusong tapat na handang tumulong sa kapwa, kahit siya mismo ay nagdurusa, iyon ang pinakamahalagang yaman na hindi kayang bayaran ng kahit anong salapi. Balang araw iiyak siya ng dugo kapag nalaman niya kung ano ang kanyang sinayang. Napaluha si Maria sa mga salitang iyon. Sa loob ng mahabang panahong iyon, ang unang pagkakataon na may nagpahalaga sa kanyang pagkatao. Naramdaman niyang hindi siya isang basahan na madaling itapon, kundi isang taong may halaga. Salamat po, lolo. Napakabuti ninyo, ang sagot ni Maria habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Sana po ay laging nasa mabuti ang inyong kalagayan. Ilang minuto pa ang lumipas at sumigaw na ang konduktor na malapit na sila sa korte. Bumilis muli ang kabog ng dibdib ni Maria. Narito na siya sa lugar ng labanan. Nagpaalam siya sa matanda at sinabing bababa na siya, ngunit laking gulat niya nang unti-unting tumayo rin ang matanda at sinabing doon din ang kanyang babaan. Inalalayan muli ni Maria ang matanda pababa ng sasakyan hanggang sa makarating sila sa malawak na harapan ng malaking gusali ng korte. Sabay silang naglakad papasok sa loob ng malamig at nakakatakot na gusali. Pinakiusapan ni Maria ang matanda na maupo muna sa gilid dahil baka dumating ang kanyang asawa at baka masigawan pa ito. Ngunit ngumiti lamang ang matanda at sinabing gusto nitong manatili upang makita kung anong klaseng lalaki ang nagtapon sa isang brilyante. Hindi nagtagal, narinig ni Maria ang pamilyar na yabag ng mga sapatos. Mula sa pintuan pumasok si Carlos na nakasuot ng napakamahal na kasuotan kasama ang isa pang abogadong mayabang din ng tindig. Taas noong naglalakad si Carlos na tila pag-aari niya ang buong gusali. Nang makita nito si Maria nakaupo sa gilid, kasama ang isang mukhang pulubing matanda, isang nakakainsultong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit ito ng mabilis patungo sa direksyon ni Maria, na may nag-aapoy na mga mata. Ano kaya ang gagawin ni Carlos sa pagharap niya kay Maria at sa matandang hindi niya kilala? Malamig ang hangin sa loob ng malawak na bulwagan ng korte, ngunit tila nag-aapoy ang bawat hakbang ni Carlos palapit kay Maria. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay mabilis na kumalat sa hangin, isang amoy na dating nagbibigay ng sigla kay Maria, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng pagduduwal sa kanyang sikmura. Tumigil si Carlos sa mismong harapan ng kanyang asawa. Tiningnan niya si Maria mula ulo hanggang paa na may matinding pandidiri sa kanyang mga mata. Sa tabi ni Carlos ay nakatayo si Roberto, ang kanyang kasamang abogado na may hawak na makapal na balat na lalagyan ng mga dokumento. Mayabang din ang tindig nito at nakangisi habang pinapanood ang kaawa-awang kalagayan ni Maria. Dumating ka rin pala, ang bungad ni Carlos na may halong pangungutya sa kanyang tinig. Sinadya niyang lakasan ang kanyang boses upang marinig ng mga taong nagdaraan. Akala ko ay magkukulong ka na lang sa banyo at iiyak buong araw
dahil wala kang lakas ng loob na harapin ako. Huminga ng malalim si Maria. Pinilit niyang patatagin ang kanyang mga tuhod na kanina pa nanginginig at inalala ang bili ng matanda na huwag magpapakita ng kahinaan. Nandito ako dahil kailangan kong harapin ang batas. Carlos, hindi ako tumatakbo sa aking responsibilidad, ang mahinang ngunit malinaw na sagot ni Maria. Tumawa ng pagak si Carlos. Isang tawa na umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan na tila nanliliit sa pagkatao ng kanyang asawa. Responsibilidad, wag mo akong patawanin, Maria. Tingnan mo nga ang sarili mo, gusgusin at amoy alikabok. Paano ka nakapunta rito, sumakay ka ng pampasaherong jeep o baka naman naglakad ka lang sa kalsada para kaawaan ka ng mga tao? Namula ang buong mukha ni Maria sa labis na kahihiyan. Ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya mula sa iba't ibang sulok ng silid, ngunit pinigilan niyang tumulo ang kanyang mga luha. Sumakay ako ng bus, Carlos, ang tapat na sagot niya habang nakayuko. Napaismid si Carlos at umiling-iling na tila nandidiri sa narinig. Narinig mo ba iyon, Roberto? Ang asawa ng isang sikat na abogado sa pinakamalaking kumpanya sa syudad ay sumasakay sa lumang bus na punong-puno ng pawis at dumi. Nakakahiya, mabuti na lang at matatapos na ang lahat ng ito ngayon. Hindi ko lubos maisip kung malaman ng mga mayayamang kliyente ko na ang asawa ko ay nakikipagsiksikan sa mga ordinaryong manggagawa. Tumango si Roberto at inayos ang kanyang mamahaling salamin sa mata. Tama ang desisyon mo, Carlos. Hindi nababagay ang babaeng iyan sa mundong ginagalawan natin. Ngayon magiging sagabal lang siya sa pag-angat ng pangalan mo sa ating kumpanya. Parang pinipiga ang puso ni Maria sa bawat salitang naririnig niya. Pinag-uusapan nila siya sa kanyang harapan na tila ba isa siyang basurang walang damdamin. Diniinan niya ang paghawak sa laylayan ng kanyang lumang bestida upang kumuha ng lakas. Ipinakilala ni Carlos si Roberto bilang ang abogadong titiyak na wala siyang makukuha kahit isang sentimo mula sa kanilang mga naipon. Mabilis na inilabas ni Roberto ang isang asul na lalagyan ng mga papel at padabog na iniabot ito kay Carlos na siya namang pilit na idinikit sa dibdib ni Maria. Pirmahan mo ito ngayon, din ang malamig at nag-uutos na tinig ni Carlos. Nakasulat dyan na isinusuko mo ang lahat ng karapatan mo sa bahay natin sa lupa at sa lahat ng pera, sa bangko. Lahat ng iyon ay nakapangalan sa akin dahil ako ang nagbayad ng lahat. Ikaw ay nakitira lang at naging pabigat sa buhay ko, kaya pirmahan mo na at bibigyan kita ng 10,000 piso sapat na iyon para makauwi ka sa probinsya at magtinda ng kakanin sa bangketa. Tiningnan ni Maria ang asul na papel na pilit ipinapahawak sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa takot kundi sa matinding galit. 10,000 piso. Iyon lamang ba ang halaga ng 5 taon niyang paghihirap, pag-aalaga at pagmamahal upang maabot ni Carlos ang pangarap nito? Ang paunang bayad sa bahay na iyon ay galing sa kanyang mga napuyatang pananahi. Hindi ko pipirmahan ito, Carlos, ang matapang na sagot ni Maria habang nakatitig ng diretso sa mata ng asawa. May karapatan ako sa bahay na iyon, pera ko ang unang ginamit natin, alam mo iyan sa sarili mo. Namula sa galit ang mukha ni Carlos. Lumitaw ang mga ugat sa kanyang leeg. Hindi niya inaasahan na lalaban ng asawang palaging tahimik at sunod-sunuran lamang sa kanya noon. Lumapit siya ng husto kay Maria na halos magkadikit na ang kanilang mga mukha upang takutin ito ng pisikal. Gusto mo bang idaan natin ito sa dahas? Akala mo ba may laban ang barya-baryang inipon mo noon sa libu-libong binabayaran ko buwan-buwan, isa kang linta na sumisip-sip sa dugo ko? Hindi natapos ni Carlos ang kanyang malupit na panlalait. Isang kalmadong tinig ang biglang pumutol sa kanyang nag-aapoy na galit. Ang matandang lalaking nakaupo sa tabi ni Maria, na kanina pa tahimik na nakikinig sa kanilang pagtatalo, ay biglang nag-angat ng tingin. Tinitigan nito si Carlos nang walang kaabog-abog, tila pinag-aaralan ang bawat galaw nito. Ipagpatuloy mo pa ang iyong sinasabi, binata, ang payapang wika ng matanda na may kakaibang ngiti sa mga labi. Bihira akong makakita ng taong masayang naghuhukay ng sarili niyang libingan gamit ang kanyang sariling matalim na dila. Nanlaki ang mga mata ni Carlos sa pagkabigla at matinding inis. Sino ba itong matandang gusgusin na nangingialam sa usapang mag-asawa? Itinuro niya ang matanda gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Tumahimik ka, matanda, huwag kang makialam sa usapan ng mga mayayaman, hindi ito libreng palabas sa kalsada. Lumingon si Carlos sa kanyang kaibigan na may halong pandidiri. Roberto, tawagin mo ang mga gwardiya. Ipakaladkad mo palabas ang pulubing ito, ang baho niya nakakasira ng focus ko. Hindi nakatiis si Maria nang makitang binabastos ni Carlos ang matanda.
Humakbang siya paharap upang harangan ang matanda mula sa matalim na paningin ni Carlos. "Huwag mong bastusin ang matanda, Carlos, siya ang tumulong sa akin kanina sa bus. Mas may paninindigan at respeto pa siya sa kapwa kaysa sa iyo na nag-aral pa naman ng batas." Humalakhak ng malakas si Carlos hanggang sa mapahawak siya sa kanyang tiyan. "Oh, tingnan mo nga naman, nakahanap ka na pala ng bagong tagapagtanggol, Maria. Isang pulubi sa bus kayong dalawa ay talagang magkabagay, parehong nakakaawa at walang mararating sa buhay." Sumunod na rin sa pagtawa si Roberto na tila aliw na aliw sa eksena. "Huwag mo nang patulan ang baliw na matandang iyan. Carlos, sayang ang oras natin, pilitin mo na lang ang asawa mong pumirma para matapos na tayo dito, bago pa tayo pamarisan ng amoy lupa," ang natatawang sabi ni Roberto habang pinapagpag ang kanyang kasuotan. Muling hinarap ni Carlos si Maria. "Nauubos na ang pasensya ko, Maria. Pirmahan mo na ito, kundi sisirain ko ang buong pagkatao mo sa loob ng silid ng korte, walang matitirang dangal sa iyo, at sisiguraduhin kong lalabas ka rito nang walang dala kundi ang suot mong basahan." Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang tumayo ang matanda sa likuran ni Maria. Ang kanyang mga galaw ay banayad, ngunit may nakapangingilabot na kapangyarihan na unti-unting bumabalot sa paligid. Wala na ang bakas ng kahinaan at katandaan na nakita ni Maria kanina habang umaakyat ito sa bus. Tinapik ng matanda ang balikat ni Maria at sumenyas na tumabi ito ng kaunti upang siya ang humarap kay Carlos. "Ginoong Carlos," ang mababa ngunit umaalingaw-ngaw na boses ng matanda. "Tiyak mo bang gusto mong ipagpatuloy ang iyong kahambugan? Iminumungkahi kong matuto kang gumalang sa iyong asawa at sa mga nakatatanda sa iyo, sapagkat sa mundo ng batas na ipinagmamalaki mo ang magandang asal at malinis na konsensya ay higit na mahalaga kaysa sa anumang talino." Lalong nag-init ang ulo ni Carlos dahil sa pakiramdam na pinapangaralan siya ng isang taong mababa ang antas sa lipunan. "Sino ka ba para turuan ako? Wala kang alam sa batas. Isa lamang akong tanyag na abogado sa kumpanyang legal ng San Ignacio at ikaw ay alikabok lamang sa ilalim ng aking mga sapatos. Umalis ka na sa paningin ko bago pa kita ipakulong dahil sa panggugulo." Huminga lamang ng malalim ang matanda at marahang umiling na tila nakakaawa ang taong nasa kanyang harapan. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw nang idikit niya ng mariin ang kanyang kahoy na tungkod sa makintab na sahig ng korte. Tumayo siya ng tuwid na tuwid at ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng isang agila na nakatitig sa kanyang biktima. Wala na ang maamong matanda na tinulungan ni Maria, isang napakalakas na presensya ang pumalit dito. Mula kailan pa tumanggap ang kumpanyang legal ng San Ignacio ng isang mapagmataas na mangmang upang maging kanilang kinatawan? Ang malamig na tanong ng matanda. Ang bawat salita ay binigkas ng may diin at autoridad. Tila napako sa kinatatayuan si Carlos. Nanlamig ang kanyang buong katawan at nanlaki ang kanyang mga mata. Nabanggit ng matanda ang buong pangalan ng kanyang prestihiyosong kumpanya nang may perpektong diin at tamang pagbigkas na tanging mga nasa loob lamang ng pinakamataas na sirkulo ng mga abogado ang nakakaalam. "Paano mo nalaman ang eksaktong pangalan ng kumpanya ko?" ang nauutal na tanong ni Carlos habang unti-unting naglalaho ang kanyang kayabangan at napapalitan ng hindi maipaliwanag na kaba. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip dahan-dahan niyang inayos ang gusot na kwelyo ng kanyang kupas na barong at hinawi ang kanyang puting buhok patalikod. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng bulwagan, malinaw na lumitaw ang mga guhit sa kanyang mukha, ang matangos niyang ilong, at ang isang maliit na nunal sa ibaba ng kanyang kaliwang mata. Sa likuran ni Carlos, biglang nanigas ang buong katawan ni Roberto. Nabitawan niya ang makapal na lalagyan ng dokumento at bumagsak ito sa sahig na lumikha ng malakas na ingay. Namumutla si Roberto na tila nawala ng dugo ang buong mukha at nakakita ng isang nakakatakot na multo. Nanginginig ang buong katawan niya habang nakatitig sa mukha ng matanda. Puno ang boses ni Roberto ng matinding takot at panginginig nang siya ay magsalita. "Carlos, tignan mong mabuti kung sino ang taong binabastos mo sa harapan natin ngayon." "Ano bang sinasabi mo?" ang inis na sagot ni Carlos, ngunit nang muli siyang tumitig ng maigi sa mukha ng matanda ay tila tumigil ang pag-inog ng kanyang mundo. Nanuyo ang kanyang lalamunan at hindi siya makahinga. Anong nakakagimbal na katotohanan ang unti-unting sumisira sa pag-iisip ni Carlos, at sino ba talaga ang matandang lalaking ito na nagawang magpanginig sa tuhod ng isang mayabang na abogadong tulad niya? Tila tumigil ang pag-inog ng mundo ni Carlos. Habang nakatitig sa mga mata ng matanda,
Bumalik sa kanyang alaala ang isang malaking nakapintang larawan na nakasabit sa pinakamalawak na pader ng pangunahing bulwagan ng kanilang kumpanya. Isang larawan ng nagtatag ng ahensya ang buhay na alamat sa larangan ng batas na ang mga isinulat na aklat ay kabisadong-kabisado ni Carlos noong siya ay nag-aaral pa lamang. Ang mukhang nasa kanyang harapan ngayon, bagamat nadagdagan ng mga kulubot at tila pumayat, ay ang mismong mukha ng taong tinitingala ng lahat ng mga tanyag na abogado sa buong bansa, si Professor Ignacio. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Carlos. Ang pamumula ng kanyang pisngi dala ng matinding galit kanina ay napalitan ng pamumutla na tila isang malamig na bangkay. Nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod at ang malalaking butil ng pawis ay tumulo mula sa kanyang noo pababa sa kanyang panga. Professor Ignacio, ang pautal-utal na bigkas ni Carlos, ang kanyang boses ay basag at halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan dahil sa tindi ng takot na unti-unting lumalamon sa kanyang kayabangan. Ngumiti ang matanda, ngunit hindi ito ang maamong ngiti na ipinakita niya kay Maria sa loob ng pampasaherong sasakyan. Ito ay isang malamig at nakakakilabot na ngiti ng isang tao na handang magbaba ng pinakamabigat na parusa. Mabuti naman at hindi pa tuluyang nabulag ang iyong mga mata, Carlos, ang mahinahon ngunit mariing wika ni Professor Ignacio. Akala ko ay nakalimutan mo na ang mukha ng taong nagtayo ng kumpanyang nagpapakain sa iyo. Gumuho ang buong mundo ni Carlos. Ang lalaking tinawag niyang pulubi, na pinandidirihan niya dahil sa amoy nitong alikabok at pawis na pinapaalis niya, na parang isang asong gala, ay ang nag-iisang nagmamay-ari ng kumpanyang legal ng San Ignacio. Ang lalaking may hawak ng kanyang karera at kinabukasan. Tiningnan ni Maria ang nangyayari nang may labis na pagtataka. Hindi niya maintindihan kung bakit ang asawa niyang napakatapang kanina ay biglang naging parang isang basang sisiw na nanginginig sa takot sa harap ng matandang kanyang tinulungan. Sa kabilang banda, si Roberto ay nauna nang nakabawi mula sa pagkagulat. Mabilis itong yumuko nang halos dumikit na ang ulo sa kanyang mga tuhod, tanda ng matinding paggalang at takot. Patawarin po ninyo ako. Professor, patawad po kung hindi ko kayo nakilala sa inyong kasuotan. Wala po akong kinalaman sa pambabastos ni Carlos. Isinama niya lamang po ako rito, ang mabilis at nanginginig na paliwanag ni Roberto na pilit. Inililigtas ang sariling balat at inilalaglag ang kaibigan. Hindi pinansin ni Professor Ignacio si Roberto. Nanatili ang kanyang matalim na paningin kay Carlos na ngayon ay halos hindi na makatayo ng tuwid. Sinabi mo kanina na nakakahiya ang asawa mo dahil sumakay siya sa pampasaherong sasakyan, ang malamig na tanong ng matanda. Sumakay din ako roon kaninang umaga. Ibig bang sabihin ay nakakahiya rin ako sa paningin mo? Ha? Hindi po ganoon. Professor, hindi ko po sinasadyang bastusin kayo. Hindi ko po alam na kayo, iyan ang umiiyak na sagot ni Carlos habang patuloy na umaagos ang pawis sa kanyang mukha na bumabasa sa kanyang mamahaling kwelyo. Kay, kung alam ko lang po sana. Kung alam mo lang na ako ito ay luluhod ka at hahalikan mo ang aking mga sapatos, ang mabilis na putol ni Professor Ignacio. Ngunit dahil inakala mong isa lamang akong walang kwentang pulubi, inisip mong may karapatan ka na akong tapakan at insultuhin, ganyan ba ang pag-uugali ng isang abogadong hinubog sa aking kumpanya? Umalingaw-ngaw ang boses ng matanda sa buong pasilyo, dahilan upang mapalingon ang ilang mga taong nagdaraan. Ramdam ni Carlos ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang reputasyong pinaghirapan niyang buuin sa loob ng maraming taon, ang pangalang ipinagmamalaki niya ay unti-unting nadudurog dahil lamang sa kanyang sariling kayabangan. Tiningnan niya si Maria, nagmamakaawa ang kanyang mga mata, umaasang tutulungan siya ng kanyang asawa upang mapakalma ang matanda. Ngunit nanatiling tahimik si Maria, nakatitig sa kanya nang may halong awa at kalungkutan. Nakikita ni Maria kung paanong ang katarungan ay nagsisimula ng maningil at ang mismong tadhana ang nagpaparusa sa kanyang asawa. Napaluhod si Carlos sa malamig na sahig. Ang kanyang mamahaling pantalon ay sumayad sa dumi, ngunit wala na siyang pakialam. Gumuho na ang kanyang dangal. Pinilit niyang abutin ang laylayan ng barong ng matanda. Maawa po kayo, Professor. Huwag po ninyong tanggalin ang lisensya ko. Huwag po ninyong sirain ang pangarap ko. Ipinapangako ko pong babawiin ko ang kaso. Hindi ko na po hihiwalayan ang asawa ko. Maawa po kayo, ang humihikbing pagmamakaawa ni Carlos. Isang nakakaawang tanawin, ngunit walang nakaramdam ng simpatya para sa kanya. Inalis ni Professor Ignacio ang pagkakakapit ni Carlos sa kanyang damit. Huli na ang lahat para magkunwari Carlos ang walang emosyong wika ng matanda.
Nagmamakaawa ka hindi dahil nagsisisi ka sa pananakit mo sa iyong asawa, kundi dahil takot kang mawala ang iyong yaman at kapangyarihan. Karapat-dapat lamang si Maria na makawala sa isang linta na tulad mo tumayo ka riyan at huwag mo nang ipahiya ang iyong sarili. Lumingon si Professor Ignacio kay Maria at muling bumalik ang lambing sa kanyang mukha. Patawarin mo ako anak kung ang kumpanya ko ang lumikha ng isang halimaw. Nananakit sa iyo ngunit huwag kang mag-alala dahil sasamahan kita sa loob at titiyakin kong makakamit mo ang katarungan. Muling itinuon ng matanda ang pansin kay Carlos. Oras na para sa inyong pagdinig, pumasok ka sa loob at ituloy mo ang iyong reklamo. Ngunit tandaan mo sa harap ng huwes, hindi ako uupo roon bilang isang manonood, uupo ako bilang saksi ng iyong asawa. Para bang binuhusan ng kumukulong tubig si Carlos. Kung tatayo bilang saksi ang pinakamataas na propesor laban sa kanya, tiyak na sira na ang kanyang buhay. Ang pintuan ng silid hukuman ay dahan-dahang bumukas hudyat na magsisimula na ang pagdinig. Pumasok si Maria na nakataas ang noo kasabay ang matanda, habang naiwan si Carlos na nanginginig at hirap na hirap igalaw ang kanyang mga paa. Ano ang magiging reaksyon ng huwes sa loob kapag nakita nito na ang tanyag na alamat ng batas ay nakatayo sa panig ng isang ordinaryong may bahay? At paano tatanggapin ni Carlos ang huling hatol na wawasak sa lahat ng kanyang pinaghirapan? Nagsara ang mabibigat na pintong gawa sa matibay na kahoy ng silid hukuman na lumikha ng isang malakas at nakakabinging alingaw-ngaw. Sa paglapat ng pinto ay tila tuluyan na ring sumara ang dating mundo ni Maria. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang takot na kaninang umaga ay halos dumurog sa kanyang dibdib. Nakaupo siya ngayon sa upuan ng nasasakdal. Ngunit ang pakiramdam niya ay siya ang reyna ng sarili niyang kapalaran. Sa kanyang tabi ay tahimik na nakaupo si Professor Ignacio. Ang kanyang mga kamay ay kalmadong nakapatong sa ibabaw ng kanyang kahoy na tungkod. Sa kabilang panig ng silid hukuman ay isang napakalaking kabaligtaran ang makikita. Nakaupo si Carlos sa hapag ng nagrereklamo. Ngunit ang kanyang tindig ay hindi na tulad ng isang mapagmataas na abogado. Siya ay tila isang basang sisiw na pinagbagsakan ng langit at lupa. Walang tigil ang pag-atake ng panginginig sa kanyang mga balikat. Ang kanyang kasamang si Roberto ay nakaupo sa pinakadulong bahagi ng kanilang upuan, na tila nandidiri at ayaw madikit kahit kaunti sa kanyang kaibigan. Alam ni Roberto na ang pagkakadikit kay Carlos sa mga sandaling ito ay nangangahulugan ng pagtatapos ng kanyang sariling karera. Tumayo ang lahat nang pumasok ang huwes. Isang matandang lalaki na may makapal na salamin sa mata at may mahigpit na reputasyon sa pagiging patas at walang sinasanto. Naglakad ito patungo sa pinakamataas na upuan sa unahan. Inayos ang kanyang mga papeles at dahan-dahang nag-angat ng paningin upang kilalanin ang mga taong nasa loob ng kanyang silid. Ngunit bago pa man makapagsalita ang huwes, upang formal na buksan ang pagdinig, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Napatigil siya sa pag-ayos ng kanyang mga gamit. Tinitigan niyang mabuti ang matandang lalaking nakaupo sa tabi ng inirereklamong ginang. Mabilis na hinubad ng huwes ang kanyang salamin. Pinunasan ito gamit ang kanyang panyo at muling isinuot, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Dahan-dahang napatayo ang huwes mula sa kanyang malaking upuan. Ang kanyang mukha na kanina ay nagpapakita ng matinding awtoridad ay biglang napalitan ng matinding paggalang at pagkamangha. Bahagyang yumuko ang huwes patungo sa gawin ni Maria. Professor Ignacio, ang nanginginig na banggit ng huwes. Isang napakalaking karangalan po na masilayan kayo sa aking silid hukuman. Wala po akong kaalam-alam na dadalo ang haligi ng ating batas sa pagdinig na ito. Nais po ba ninyong lumipat dito sa unahan upang mas maging komportable? Umiling lamang ng marahan si Professor Ignacio at binigyan ng isang tipid ng ngiti ang huwes. Magandang umaga rin sa iyo. Kagalang-galang na huwes ang mahinahong sagot ng propesor. Huwag mo na akong intindihin. Nandito lamang ako bilang isang simpleng mamamayan at bilang saksi ng mabuting ginang na ito. Ipagpatuloy mo ang iyong trabaho at isipin mong wala ako rito. Lumunok ng malalim ang huwes. Ang presensya pa lamang ng propesor ay sapat na upang maging napakabigat ng hangin sa loob ng silid. Lumingon ang huwes kay Carlos at doon niya napagtanto kung gaano kalaking pagkakamali ang ginawa ng abogadong nasa kanyang harapan. Kung ang alamat ng batas ay nakatayo sa panig ng asawang babae, iisang bagay lamang ang ibig sabihin nito: ang abogadong naghain ng kaso ay gumawa ng isang napakalaking kalapastanganan. Nagsimula ang pagdinig. Binasa ng tagatala ang nilalaman ng reklamo na isinulat mismo ni Carlos.
Hinihiling ang pagpapawalang bisa ng kasal at ang buong pag-angkin sa lahat ng ari-arian, bahay, lupa at mga salapi sa bangko sa kadahilanang walang kakayahang pinansyal at walang naiambag ang asawang si Maria sa kanilang pagsasama. Habang binabasa ang mga salitang iyon, pakiramdam ni Carlos ay binabasa ang sentensya ng kanyang kamatayan. Ang mga salitang isinulat niya noong nakaraang linggo na puno ng kayabangan at kasakiman ay bumabalik ngayon upang sakalin siya. Ginoong Carlos, ang dumadagundong na boses ng huwes na tumingin sa kanya nang may halong pagkadismaya. Narinig natin ang iyong mga hinihingi. Pinaninindigan mo ba sa harap ng hukumang ito na nais mong angkinin ang lahat ng naipon ninyong mag-asawa at iwanang walang-wala ang babaeng minsang naging kabiyak ng iyong puso? Sinubukan ni Carlos na ibuka ang kanyang mga labi, ngunit tila umurong ang kanyang dila. Tumingin siya kay Roberto, humihingi ng tulong, ngunit nakayuko lamang ito at nagkukunwaring may isinusulat. Tumingin siya sa gawin ni Maria. Sinalubong siya ng matalim at walang awang paningin ni Professor Ignacio. Alam ni Carlos na kapag sinabi niyang oo, hindi lamang ang kasong ito ang matatalo sa kanya. Wawasakin ng profesor ang buong pagkatao niya. Tatanggalan siya ng lisensya at itatakwil siya ng lahat ng kumpanya sa buong bansa. H. Hindi po kagalang-galang na huwes ang basag at nanginginig na sagot ni Carlos. Parang isang batang natatakot sa latigo ang kanyang tinig. B. Binabawi ko po ang lahat ng aking hinihingi tungkol sa mga ari-arian. Ibinibigay ko po ng buong buo ang bahay, ang lupa, at ang lahat ng pera sa aking asawa bilang bayad pinsala sa lahat ng aking mga pagkukulang. Gulat na gulat si Maria. Ang lalaking pinagbantaan siya kanina na dudurugin siya, hanggang sa mawalan siya ng dangal ay nagbibigay ngayon ng lahat ng bagay na ipinagdamot nito. Ngunit alam ni Maria sa kailaliman ng kanyang puso na hindi ito ginagawa ni Carlos dahil sa pagmamahal o pagsisisi. Ginagawa niya ito dahil sa matinding takot at pagkamakasarili upang iligtas ang natitirang hibla ng kanyang karera. Sa pagkakataong iyon, muling nagsalita si Professor Ignacio. Hindi siya tumayo, ngunit ang kanyang tinig ay umabot sa bawat sulok ng tahimik na silid. Kagalang-galang na huwes, bago ninyo ibaba ang inyong huling pasya, nais kong mag-iwan ng ilang salita para sa abogadong nasa inyong harapan. Isang abogadong pinakain at pinag-aral ng kumpanyang aking itinatag. Tumango ang huwes bilang paggalang at nakinig ng mabuti. Carlos, ang simula ng profesor, ang bawat salita ay parang mabibigat na batong ibinabagsak sa pagkatao ng binata. Ang batas ay ginawa upang protektahan ang mga mahihina at inaapi. Hindi ito isang sandata na ginagamit ng mga mapagmataas upang pagnakawan ang mga taong nag-alay ng kanilang dugo at pawis para sa kanila. Ginamit mo ang talino mo upang baluktutin ang katotohanan, upang palabasin na walang kwenta ang babaeng nanahi tuwing gabi at nagpakain sa iyo noong mga panahong wala ka pang maipagmalaki. Napahagulgol si Carlos. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa malamig na hapag, ngunit walang sinuman ang naawa sa kanya. Ang isang abogado na kayang mandaya at magtapon sa sarili niyang asawa ay kailanman hindi magiging patas sa kanyang mga kliyente. Ang pagpapatuloy ng propesor na may matinding diin. Ipinagpalit mo ang isang purong brilyante para sa mga peking kumikinang na bato sa kalsada. Nawala mo ang iyong asawa at higit sa lahat, nawala mo ang iyong karangalan. Hindi na kinaya ni Carlos ang bigat ng katotohanan at ang nagbabadyang pagkasira ng kanyang buong buhay. Sa isang desperadong hakbang na gumulat sa lahat ng tao sa loob ng silid, hukuman umalis siya sa kanyang upuan, lumuhod sa malamig na sahig at gumapang patungo sa kinaroroonan ni Maria. Ang lalaking laging nakasuot ng mamahaling damit at laging nakataas ang noo ay humahagulgol ngayon sa paanan ng babaeng kanyang minaliit. Maria, patawarin mo ako, ang umiiyak na pagsamo ni Carlos habang sinusubukang abutin ang mga kamay ng kanyang asawa. Nagmamakaawa ako sa iyo. Ako ang mali, na bulag ako ng pera at kasikatan. Huwag na tayong maghiwalay, ibabasura ko ang kasong ito. Uuwi na tayo sa bahay natin. Ipinapangako kong babaguhin ko ang lahat. Mamahalin kita, tulad ng dati. Parang awa mo na, Maria, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tiningnan ni Maria ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang lalaking dumurog sa kanyang puso, ang lalaking pinagpalit siya sa yaman at ngayon ay nagmamakaawa dahil lamang natatakot itong mawalan ng trabaho at pangalan. Tumingin si Maria sa huwes na tahimik na naghihintay ng kanyang pasya. Tumingin siya kay Professor Ignacio na binigyan lamang siya ng isang malambot na ngiti na tila sinasabing nasa kanya ang buong kalayaan upang pumili. Ang buong silid ay nabalot ng nakakabinging katahimikan,
nag-aabang sa mga salitang lalabas sa bibig ng isang babaeng minsang inalipusta. Tatanggapin kaya niya ang peking pagsisisi ng lalaking sumira sa kanya upang mabuo muli ang kanilang pamilya, o tuluyan na ba siyang kakawala sa tanikalang nagbigay sa kanya ng matinding sakit? Tinitigan ni Maria ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang mga luhang umaagos sa pisngi ni Carlos ay hindi nakapukaw ng kahit anong awa sa kanyang dibdib. Sa halip, isang malalim na kalungkutan ang bumalot sa kanya, hindi para sa sarili, kundi para sa lalaking minsang minahal niya ng buong puso. Nakita niya kung paanong ang ambisyon at pagmamahal sa salapi ay tuluyang sumira sa kaluluwa ng kanyang asawa. Ang lalaking humahagulgol at nakakapit sa kanyang laylayan ngayon ay hindi na ang Carlos na nangakong aalagaan siya habang buhay. Siya ay isang estranghero na nagmamakaawa hindi dahil sa pag-ibig kundi dahil sa matinding takot na mawalan ng kapangyarihan at pagkakakitaan. Dahan-dahang inatras ni Maria ang kanyang mga paa upang makawala sa mahigpit na pagkakahawak ni Carlos. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pinal na desisyon na hindi mababago ng kahit anong panlilinlang. "Tumayo ka dyan, Carlos," ang malamig na utos ni Maria. "Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo ng higit pa rito. Kung talagang may natitira ka pang paggalang sa akin, at sa pinagsamahan natin, tanggapin mo ang pagkakamali mo ng parang isang tunay na lalaki. Hindi mo na maibabalik ang tiwalang sinira mo. Hindi ako isang gamit na pwede mong itapon kapag hindi mo na kailangan, at pupulutin mo muli kapag nakita mong may halaga pa pala." Humarap si Maria sa huwes na tahimik na nakikinig sa kanilang palitan ng mga salita. Itinaas niya ang kanyang noo at pinunasan ang huling butil ng luha sa kanyang pisngi. Kagalang-galang na huwes ang buong tapang na pahayag ni Maria. "Tinatanggap ko po ang kanyang inaalok na pagsasauli ng aming mga ari-arian. Hindi dahil mukha akong pera kundi dahil iyon ay pinaghirapan ko rin galing sa aking dugo at pawis noong mga panahong wala pa kaming makain. Ngunit higit sa lahat, nais ko pong ituloy ang pagpapawalang bisa ng aming kasal. Wala na pong natitirang dahilan upang manatili pa ako sa isang ugnayang pumapatay sa aking pagkatao. Nais ko na pong lumaya mula sa pagkakakulong sa maling taong ito." Umalingaw-ngaw ang isang malakas at masakit na hagulgol mula kay Carlos nang marinig niya ang huling pasya ni Maria. Alam niyang tapos na ang lahat. Wala nang babalikan at wala nang kinabukasan na naghihintay para sa kanya sa mundo ng batas. Lalo pa at nakatitig sa kanya ang nag-aapoy na mga mata ni Profesor Ignacio. Nawala ang kanyang asawa, nawala ang kanyang yaman, at siguradong mawawala rin ang kanyang lisensya. Tumango ang huwes ng may malalim na pag-unawa at paggalang sa naging desisyon ng ginang. Iniangat ng huwes ang kanyang maliit na maso na gawa sa kahoy at idinikdik ito ng 3 beses sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang malakas na tunog na iyon ang naging hudyat ng pagtatapos ng pagkaalipin ni Maria sa isang maling pag-ibig. Ibinabana ng korte ang hatol pabor sa inirereklamo ang pagpapawalang bisa ng kasal ay ganap ng nais sa katuparan. Nang bumukas ang mabigat na pintuan ng silid hukuman pakiramdam ni Maria, ay lumabas siya mula sa isang madilim at masukal na gubat. Sinalubong siya ng maliwanag na sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng pasilyo. Nakahinga siya ng maluwag, isang paghinga na matagal na niyang hindi nagagawa nang walang kasamang bigat sa dibdib. Sa kanyang paglalakad palabas na kasabay niya si Profesor Ignacio. Ang matanda ay naglalakad ng mabagal gamit ang kanyang tungkod, ngunit ang kanyang presensya ay nagbibigay ng matinding kapayapaan. Lumingon ang profesor kay Maria at binigyan ito ng isang mainit na ngiti, tulad ng ngiti ng isang mapagmahal na ama na nagmamalaki sa katatagan ng kanyang anak. "Napakapangit ng naging simula ng iyong araw, anak. Ngunit nakita kong tinapos mo ito nang may matinding karangalan," ang malumanay na wika ng profesor, habang sila ay naglalakad patungo sa labasan ng gusali. Ang kalayaan ay hindi basta-basta ibinibigay, ito ay ipinaglalaban at ngayon napatunayan mong karapat-dapat ka sa kalayaang iyon. Tumigil si Maria at humarap sa matanda. Yumuko siya ng bahagya at tanda ng walang hanggang pasasalamat. "Kung hindi po dahil sa inyo, Profesor, marahil ay umuwi na akong luhaan at nawalan na ng pag-asa. Kayo po ang naging kasangkapan upang makamit ko ang katarungan. Hindi ko po alam kung paano ko kayo masusuklian sa napakalaking pabor na ginawa ninyo para sa isang estrangherang katulad ko." Kumuha ng isang maliit at puting card ang profesor mula sa bulsa ng kanyang barong at iniabot ito sa mga kamay ni Maria. "Wala kang utang na loob sa akin, Maria. Ang kabutihan mo mismo ang nagligtas sa iyo. Kung hindi mo piniling tulungan ang isang matandang gusgusin sa loob ng umaandar at magulong sasakyan, hindi natin mararating ang sandaling ito. Kung sakaling kailanganin mo ng trabaho,
upang magsimula muli bukas ang pinto ng aking tanggapan para sa isang taong may malinis at tapat na puso. Tinanggap ni Maria ang card na may pangalan at numero ng propesor. Namumuo muli ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit ngayon ay mga luha na ng kagalakan at pag-asa. Nagpaalam ang matanda sumakay sa isang naghihintay na sasakyan at nag-iwan ng isang aral na hinding-hindi malilimutan ni Maria sa buong buhay niya. Naglakad si Maria patungo sa kalsada upang mag-abang muli ng pampasaherong sasakyan pauwi. Sa pagkakataong ito, hindi na niya alintana ang init ng araw o ang alikabok sa hangin ng syudad. Habang nakasakay siya sa loob ng umaandar na sasakyan, tiningnan niya ang tanawin sa labas ng bintana. Ang mga puno, ang mga nagmamadaling tao, ang makulay na kalangitan, lahat ay tila may bagong kahulugan. Mayroon siyang bahay na uuwian, mayroon siyang dangal na naipagtanggol. At higit sa lahat, mayroon siyang bagong buhay na naghihintay na kanyang buuin mula sa simula. Sa pagtatapos ng mahaba at nakakapagod na araw na ito, naiwan sa isipan ni Maria ang isang malalim na pagninilay. Sa isang mundong puno ng panlilinlang at pagkahumaling sa kapangyarihan, sapat na ba ang pagiging tapat at mabuti upang magtagumpay, o ito lamang ang natatanging sandata na ibinibigay ng tadhana upang iligtas tayo sa oras na ang lahat ng tao ay tumalikod sa atin?